Sister L, Marikina? Marikina Lakay, taxi drivers dyan sa Marikina, hati pa rin ang opinyon sa malaking rollback sa presyo naman ng langis. RH 52, Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Magkakaiba pa rin, Lakay at Sister L. Magkakaiba pa rin itong pulso ng mga taxi drivers sa ikalawang sunod na rollback sa presyo ng langis na epektibo na kaninang alas 6 ng umaga. Sa kabila kasi ng 1.70 per litrong bawas sa halaga ng gasolina, umaaray pa rin ang ilan dito sa Marcos Highway dahil sa tumal ng biyahe. At mas marami naman daw umanong oil price hike. Para naman sa iba nating nakausap, kabawasan ang higit sa pisong rollback sa nasa 1,200 pesos na rin nilang gastos sa bawat pagpapakarga ng langis. Malapit dito sa mga nakausap natin sa BF City Terminal sa Marikina, nadaaran natin ilang mga gasolinahan sa Marcos Highway. Kinakamura 55 pesos at 40 centavos per liter na gas sa Petron, habang mahal na yung 58 pesos at 19 centavos dyan naman sa Shell. Kaiba dito sa mga nagdaang linggo, umabot o sumampa 60 pesos per liter ang gasolina. Pakinggan natin ilan sa ating mga nakausap. Kahit mag-rollback sila ng piso, mataas pa rin para sa amin kasi mahirap kasi ang biyahe namin. Malaking tulong na po yun. Kasi mahirap po ang biyahe ngayon. Mahirap ang biyahe ngayon pa rin. Talaga tumal po talaga. Siguro madadagdagan ng mga 300 Isang araw. isang araw. Ang tinig ng ating mga nakausap na commuting driver ng taxi dyan sa Marikina. Samantala, isingit ko na rin lang kayo dahil nasa Marikina lang din tayo. Ilinaw ni Marikina City Mayor Marcy Chodoro na wala pa siyang natatanggap na kopya ng complaint sa ombudsman. Oo nga pala, kinasuhan siya ha? Correct, Lakay. Wala pa raw siya natatanggap na complaint kaugnay ng umano'y irregularidad doon sa procurement ng LGU. Wala 2018 hanggang 2021. Galing itong aligasyon ng korupsyon sa sole proprietor ng isang office supplies dealer na nagsabing ginawa raw siyang front ng lokal na pamahalaan para sa umano'y korupsyon. Pero sabi ng alkalde sa kanyang pahayag ay nilabas lamang ngayong umaga, bagamat lahat ay pwedeng mag-file sa ombudsman kung kunin niya pa rin harapin ang mga kwestiyon, pero nadaan siya sa tamang proseso at wala pa raw silang natatanggap na official kopya ng complaint ay nilabas sa media kahapon. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin.